anong sasabihin ninyo? Pag walang pagkain, anong sasabihin ninyo? Ganun ba talaga? Pag may pera, pag walang pera, pag may pera, masaya. Pag walang pera, masaya pa rin. Yun yung sinasabi, babalik ka ba sa iyong lumang pagkatao? Pag may pera, masaya. Pag may pera, praise the Lord. Pag wala, babalik ka sa iyong lumang pagkatao. Anong gagawin nyo? Dadalangin nyo, Lord, help me. Lord, help me. Lord, palakasin mo ako. Lord, pagpalain mo ako. Pag may sakit, Lord, pagalingin mo ako. And Lord, ang kasunod noon, maglilingkod ako sa iyo. Ibig sabihin, activate. Live the life that God wants you to live. That life. Purihin natin ang Panginoon. Anong uring lifestyle meron tayo that will determine the blessing that you have? You have to value spiritual things more than anything else. Kinakailangan pinakahalaga ninyo ang gawain ng Panginoon higit sa lahat ng bagay. You are not a stupid man. You are not a stupid man na pinagpapalit ang mga bagay na espiritual sa mga walang kakabukabulungang bagay. You must be here to worship God. At pag kayo wala rito, I will tell you, you are a stupid man. Pinaliwala niyo ang mga bagay na espiritual. Ipinagpalit ninyo sa mga bagay na walang kakabukabuluhan. And balang araw, pagsisisihan ninyo ang lahat ng inyong ginagawang maling pagpapasya. Salamat na nandito ka. You are not a stupid person. You are an intelligent person na ginagawa ninyo ang kalooban ng Panginoon. Na ginagawa ninyo mas higit na mahalaga ang mga bagay na espiritual kaysa mga bagay na sanlibutan. Purihin natin ang Panginoon. Congratulations! Dahil andito kayo, pinahahalaga ninyo ang mga spiritual na bagay. You did not sell your birthright in a plate of food. Dahil kayo mga anak ng Diyos, andito dapat kayo. Hinahanap niyo dapat ang Diyos. Hindi niyo pinagpapalit ang Diyos sa isang pinggang pagkain. Hindi niyo pinagpapalit ang Diyos sa mga walang kakakwenta-kwentang buhay. Usually, sasabihin, ba't wala ng piyesta? Ba't wala nag-birthday? Ba't wala nag-swimming? Ba't wala may reunion? Ba't wala mga bagay na wala sa vocabulary ng banal na kasulatan? Your lifestyle, makita sa atin kung anong uling pamumuhay mayroon tayo. At dahil tayo, kapag ito'y ginawa natin, back up tayo ng Diyos, back up tayo ng salita ng Diyos. Pag kayo nawala ng dahilan ay nag-tour, ay tayo kayo. Ay, si isa namin, sorry isa, na ikaw pala yung nagpuro sa linggo. But that is not what I mean. Kasi si Pipet nag-message sa akin, sabi, kami nga, napapasagot ako sa to. Papayag kaya ang ate, okay. Sabi ko, huwag na huwag mong kagawin yung paatin ko.
Iatid mo na lang yung magtutor, kaya kaya nyo ng linggo. Iatid mo lang sila, bumalik ka at sambahin mo ang Diyos. Dahil hindi ka lulugdan ng Panginoon ang iyong kaluluwa kapag tumatras ka sa mga bagay na espiritual at pinagpalit sa mga bagay na walang kakuwenta, walang makabuluhan. Amen. Kaya si Isa ay pinagsisisihan na niya yung kanyang dalawang pagkawa siya. If man rejects you, God can fix the error. But if God rejects you, where do you go, my friend? Sasabihin ng principal mo, ay sige, huwag ka sumama. Bahala ka. Tatakutin ka. At sabi ko, God, paano naman kung i-reject ako ng tao, ng principal? Bahala ng Diyos, mag-ayos niya. Ang masama, pag i-reject ako ng Diyos, saan ako pupunta? Mayroon pa bang ibang lugar sa daigdig na ito na pwede akong mapuntahan? Wala na. Kaya sabi ng mga mangangaral, what shall a man, what shall profit a man if he gain the whole world but loses his own soul? Who will obey? It is better to obey God rather than man. It is better to obey God rather than man. Sabihin niyo mga lahat. Rather than man. Wala yan dyan. Mas susundin ko ang Diyos kaysa sa sinasabi ng tao. Ganon ang katuwiran ng mga hindi stupid na mga mananampalataya. Two things happened to Joseph. The Bible says that Joseph was bringing bad news to his father. Now sometimes you may not understand that it wasn't as you if you were just coming to report to the father. When they returned from the fast, the father will ask him because he knew that Joseph was honest. So he will ask Joseph, how far? What happened? What did they do? What did they not do? And Joseph will tell the truth, for that he ended up in a pit in Potiphar's house. He refused to compromise his faith in God with Potiphar's wife. He ended up in prison. Your right is too expensive. I don't care where they want to throw you into. Keep your birthright, Jesus said. Anong ibig sabihin dito? Si Jose, sa kanyang pagsasabi ng katotohanan, kung ano-anong nangyari sa kanya, naggaling sa kanya ang kanyang mga kapatid. Sa bahay naman ni Potiphar, kung saan siya ipinagpili, dahil sa yung pangpogi niya, ay hinahabol siya ng kaaway at may nais gumawa sa kanya ng samang bagay, subalit mas pinili pa rin niya ang kalooban ng Diyos at sa kanyang pagpili sa kalooban ng Diyos, siya ay nabilanggo. Kaya sinasabi dito, medyo mahal ang ating basbas, napakamahal ng ating pagkapanganay, napakamahal ng iyong buhay. Kaya mga kapatid, ito ang panahon na ating pahalagahan ang bagay na pinagtitiwala ng Diyos sa ating mga buhay. Pinagtiwalaan Kanya, tinawag Kanyang anak, pinakamamahal niyang anak. Ikaw ay lahing hirang, ikaw ay kamukha ng Diyos. Minsan di kayo makapaniwala ng kamukha ng Diyos. Sabi mo sa iyong kalimutan, ikaw ay anak ng Diyos. Ang Diyos ang iyong Ama. Ang Diyos ay kamukha mo.
iyong bigyang pagpapahalaga. Ang buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believes also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I will have told you. I go to prepare a place for you. Huwag maguluhan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking mama ay maraming tahanan, kung di ko yun, ay sinasabi ko sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Alam niyo ba ang pagkatulong ng Pastor Perez dyan, napakasimple, kaya naintindihan na ako na mga dito. Kaya hindi ko makalimutan ang verse nito. Sapagkat ang kanyang pagtuturo, sinasabi niya, kung ikaw ay hindi masyadong ginagawa ang kalooban ng Diyos, kung ikaw ay busy-wasy Christian, na pumasa ka lamang dahil 75% ng pagkapasa mo, nakapasok ka lamang dahil ikaw ay pasangawa. At sabi ng kata, ang bahay mo ay kasing laki ng bahay ng posporo. Nakakita na ba kayo noon? Sabi ng Pastor Perez, kung gano'n ang iyong pagkapasa, may bahay ka, pero kasing laki lamang ng bahay ng posporo. Ay di ba sa bahay ng posporo, ang nakatira lamang doon ay gagamba? So paano ka lang gagamba? At ang sinasabi nila ng mga lalaki at babae ng Diyos na may karanasan, habang ginagawa mo raw ang kalooban ng Diyos, ipinagtatayo ka ng bahay doon. Kaya habang kayo ay masigkasig na naglilingkod sa Panginoon, ginagawa ang bahay niyo doon. Ang problema, pag tumigil ka, tigil lang ang gagawa ang mga anghel. Tumitigil ang paggawa. Kaya kung may isang kwarto pa ang nagagawa, tumigil na, at nakalimot ka na, hindi ka na nagbalik, ay yung bahay na yun, ay mapapasa iba. At kapag nagbalik ka, bumalik ka sa presensya ng Panginoon, ginawa mo muli ang kalooban ng Diyos, gagawin muli yung bahay mo. Ipagpapatuloy ang paggawa. Bagamat ganun yung illustration, parang sasabihin natin na parang pinapakita lamang kung paano ginagawa yun. Binibigyan lang nila ng pagpapahalaga na kinakailangan ikaw, kapatid, ay magpatuloy sa paggawa ng kalooban ng Panginoon, sapagkat ang Diyos na yung pinaglilingkuran ay seryoso na ginagawa ka ng lugar kung saan makakasama mo ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Kaya, huwag kayong malungkot. Sabi ko sa inyo, pagkakalungkot. Dahil ikaw ay pinaghahanda ng Diyos ng iyong kalalagyan. Tell your blessed to be silent. Minsan nagwawala yung ating laman. Minsan nagre-react. Marami akong narinig na ganitong salita. Nang sinunod ko ang Panginoon, bagkus akong naghirap. Kaawa-awa naman yung isang tao yun. Wala akong alam na nang ginawa ang kalooban ng Diyos ay naghirap. Ang aking mga nakilala na maglingkod sila sa Panginoon, sila'y nagsiyaman. Ang mga anak nilang hindi makapag-aral na makatapos ng pag-aaral, at lahat ng kanilang gawa, ng kanilang mga kamay, ay sila ay pinagpapala. Di ba yung basbas ng Diyos sa atin? Lalo ba pagpatungan na yung mga kamay, pagpapalain? Ay bakit sasabihin mo ikay naghirap? Kapag ikay tinawag ng Diyos, hindi ka niya dadalhin sa isang kadustaan. Dadalhin ka ng Panginoon sa sariwa
pastulan. Purihin natin ang Panginoon. Dadaling ka ng Panginoon sa sariwang pastulan. Dahil ang blessing ng Panginoon ay sa iyong buhay. At lahat ng gawin mo, lahat ng gawin ng iyong kamay, ang pagpapala ng Panginoon ay darating sa iyo. You may not even know the impact. Number 2, how to activate the blessing. Number 2 is your giving. Your giving, activate the blessing. Sabihin mo sa iyong kalapit. Your giving, activate the blessing. Sa kabila, Your giving, activate the blessing. sa ating lahat, sabihin natin. Your giving, activate the blessing. Ang sabi ng pastor dito, ano ang sabi niya? You move me. You move something inside me. Tears were in my eyes. You don't know what you did. You did something to me. Your giving can activate the blessing. Ito yung sinasabi ng mga lalaki ng babae ng Diyos. Sila'y nakikilos. Hindi niyo ba alam na inyong ginagawang paglilingkod sa Panginoon sa pamagitan niyong pagbibigay? Nakikilos ang mga lalaki at babae ng Diyos. Sila'y napapaluha sapagkat kanilang nagagawa ang mga assignment na inilalagay ng Diyos sa kanila. Ang iyong pagbibigay, nakikita yan ng Diyos at namamangha ang mga lalaki at babae ng Diyos. At sabi nga nila, hindi pa kami nananalangin. Ito, nandito na ang sagot ng Diyos. Hindi niyo alam na si Sister Corinne ay meron sa kanilang loob na kailangan mabigyan ko itong dalawang pastor na ito na walang ginagawa kundi ibigay ang kanilang buhay sa kanyang sa paglilingkod sa amin. At sa kanyang pagnanais na yun, ito na, mayroon ng padala ng Diyos, nakalagay sa sobre, ilan 30,000 ngayon. Nasagot ang inyong sasakyan na nasabi ko, kahit ako walang pera, sagot ko ang inyong van. Dahil naubos ang pera, dahil 10 linggo yung ating manghalian ng araw ng linggo. Bagamat may pera pa ako, yun is 300 na bukas ang kuha noon na hindi ko pwedeng galawin. Na yun yung aking sinasabi, kung talaga, ibibigay ko yun para sa iyong sasakyan. Dahil gusto kong makita kayo'y masaya. Gusto kong makita ang ginagawa niyong kalooban ng Diyos. Gusto kong makita na kayo nagpapakaligaya sa Panginoon sapagkat ang susi upang kayo maging maligaya, upang ang basbas ng Diyos ay dala-dala ninyo. Ang susi, your lifestyle, your giving. Kaya hindi na siya nanalangin, Panginoon, bigyan mo ako ng pagbigay sa mga pastor. Panginoon, bigyan mo ako ng pambayad sa bahan. Wala na. Andun na. Nakikilos ang aming kaluluban. Tears were in our eyes. Hindi niyo alam ang inyong ginawa, ha? Hindi niyo alam. Yan ay pinagagawa ng Diyos sa inyo upang mga katungkulan ng mga leaders ay kanilang maisagawa. Upang kami makaharap sa Kanya na masabi namin, Panginoon, lahat ng pinagagawa mo, nagawa ko sapagkat ang pagpapala mo ay aking daladala. Purihin natin ang Panginoon. Kaya huwag kayo malungkot
Ang pangangailangan ng iba, nasa kamay ng iba. Ganun lang yun. At pag magtatapat ng bawat isa, hindi naman ikaw ang lagi nangangailangan, iikot ang daigdig, iikot ang mundo. Ang gulong nasa ibabaw minsan, kung minsan nasa ilalim. At kung ikaw sa pananguti walang wala, mayroon kang kapatid na mayroon naman. Kaya naman ang iglesia ay nababalance. Nagkakatulong-tulong, nagkakasama-sama upang tayong lahat, magawa natin lahat ang kalooban ng Panginoon. Amen. Kaya sa church, mayroong nakalaan para sa mga senior citizen, mayroong nakalaan para sa mga babaeng bao, mayroong nakalaan sa mga humahayo, mayroong nakalaan sa mga manulugtog na hindi pa minsan nabibigyan. Ganun yun. Kaya si Sister Oakland, mayroong nakalaan sa Missing Rachel, binibigyan ba sinasapat si Mika? Oo, binibigyan din pa na, may sober din pa na si Mika, si Sama, mga ganon. Kaya dito, mga nanay buhay, automatic yung tingguling yun, mayroon yung pera kaunting galing sa church. At tinitignan ko nga, wala na nanay, masasahin yun sa matatanda sa iglesia, may mga magiging beneficiary tayo na possible, masali. Ano yun? Dahil gusto natin, hindi tayo pagpalaan ng Panginoon. Ano yun? We can activate the blessing sa pamamagitan ng lifestyle, sa pamamagitan ng pagbibigay, para ang Diyos ay higit na matuwa at magalak, gagawin natin ito. Dahil habang siya natutuwa at nagagalak sa atin, lalo higit ang kanyang pagpapala ay pagkakaloob ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa Ezekiel chapter 44 verse 30, andiyan ba yan? Sister Faith. Basahin nga natin lahat. Kapakaganda, no? Ang una sa lahat, na unang bunga ng bawat bagay at lahat ng alay na bawat bagay sa lahat ninyong mga alay ay magiging saserdote, inyo rin namang ibibigay sa mga saserdote una sa inyong masa upang pagpalain ang inyong mga buhay. Tayo palang lahat, panganay. Wala palang hindi panganay. Pag tinanggap mo pala ang Panginoon, panganay ka. Minsan sabi ko sa Mono, natuwa ako sinagot ng pastor ko, sabi ko sa Mono, kami po ay anak ng pangan. At kami po ay apo ng Mono. Dahil ko rin ako ng pastor ko noon, walang lolo. Sa Panginoon, lahat tayo ay panganay. Hindi ako lolo. Pero ang mga palataya, dalawang bagay lang. Ang pinag-uusapan nga naman, ama at anak. Amen? At kayong lahat ay panganay na anak ng Panginoon. Alam niyo ba kayo sabihin ng panganay? Priority. Number one. Number one ka. Panganay ka. Ikaw ay numero uno sa kinukonsider ng Diyos sa pagpapalang ito. Kaya may tatlong bagay sa loob ng chapter na yan. Sa Ezekiel 44:30, mayroong tatlong bagay na pinag-uusapan dyan. Una, who is your priest? Mahalaga ba yun? Sino ang iyong, saserdote? Sino ang iyong ama? Sasagot, saksi po ako ni Jehovah. Katoliko po ako po ay born again, ako po ay Iglesia ni Cristo, ako po ay... Who is your priest? Rest. Whoever your priest, rest on Him.
nagmamayari ng langit at ng lupa, naglalagay ng mga kaaway sa iyong kamay upang ikaw ay pagpalain. Rest on Him, abide permanently, dwell in Him, live in Him. Iyan ang nais ng saserdote sa iyo. Purihin natin ang Panginoon. And the third one, priest rest house. House. Everybody say house. Again. Again. Kung ikaw ay alam ng Diyos at anak ng kataas-taas ng Diyos, dapat nandito pa. Ha? Huwag yung laging nawawala. Kung ikaw ay sinasabi mo na ikaw ay anak ng Diyos, lagi ka dapat nandito. Dahil ang mga anak ng Diyos, may instruction ng Panginoon, tipunin mo ang aking mga anak. Ganun yun. Ang mga pastors, ang mga missionaries, painutos ng Diyos. Tipunin mo ang aking mga anak. Gather them together to bless them. Kaya minsan, tipunin mo yung mga anak sa bungko. Paghiwa-hiwalayin mo sila sa kinagatan, sa subay, sa bungko. Dahil nais ng Panginoon upang ikaw ay kanyang pagpalain. At ang isang mabuting balitang sinasabi dito, the blessing is always for generations. Sabihin mo nga sa iyong kalapit, the blessing is always for generation. Anak mo, anak ng anak mo, anak ng anak mo, anak ng anak mo, at anak ng anak mo. Ang sinasabi doon, ang kanyang pagpapala ibibigay sa inyo hanggang sa ikuna, hanggang sa ikaapat, na salin lahi ng iyong buhay ay ganap na pagpapalain ng Panginoon. Hallelujah! Kaya ikaw na may anak, naglingkod ka sa Panginoon, damay ang anak mo sa pagpapala. Iyong apo mo, damay sa pagpapala. Iyong apo sa tuhod mo, dala-dala yun, ikaapat na salin ng lahi. Dala-dala ang iyong gagawin tamang pagpapasya. Kaya sinasabi ngayong 2024, mapakahalaga ng gagawin mong pagpapasya ngayon. Dahil ang pagpapasya mo is either pagpapala or sumpa. At habang ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, papasa iyo ang pagpapala ng Diyos hanggang sa iyo, sa iyong lahi, hanggang sa ikatlo, ikaapat na salin ng lahi. Ganap na pagpapalain ang iyong household. Hallelujah! Parang di kayo naniniwala, wala man lang mag-amen sa inyo. Amen ka! Amen! Gusto niyo naman pagpapala? Amen! Okay. Kaya sabi dito, your children, of your children, of your children, of 1,000 generation. Amen? Amen! Huwag kayong malungkot. Hindi kayo maghihirap. Huwag kayong malungkot. Hindi kayo mapapariwara. Huwag kayong malungkot. Maglingkod kayo sa Panginoon. Gaganda ang inyong buhay. Sinasabi ko sa inyo, gaganda, liligaya ang iyong sambahayan. Your generations will not shed tears. Your generations will not shed tears. The laughter of Isaac will go from you to the next generation, to the next generation, to the next generation, to the next generation. You are not a candidate for shedding tears.
Because the blessing has rested on you. Hindi ka kandidato upang umiyak ng umiyak ng umiyak ng umiyak ng umiyak ng umiyak. Dahil ang pagpapala ng Diyos ay nananahanan sa inyong mga buhay. Ang pagpapala ng Diyos ay nananahanan sa inyong mga katawan, sa inyong mga buhay. Anybody who doubts the power of your God, after today, let them test you. And you will see that your enemies will feel the power of God where you walk. They will feel the power of God where you do business. They will feel the power of God. Anywhere you enter, you will carry the power of the Lord. Hallelujah. Philippians chapter 4 verse 15. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated me as concerning giving and receiving, but only you. Ang church natin ay katulad ng church sa Filipos, na doon ang pagmamalasakit, nandoon ang pag-message, nandoon ang pagpapala, nandoon ang pagpapahalaga sa gawain ng Panginoon. Kaya kayo, nayanin tulad kayo. Alam niyo ba na si Sister Sonia ang unang nagsabi nito sa buong nang ang Sister Sonia pa ang namamahala, nabanggit niya, mga taga-Bumbong, kayo ay parang taga-Pilipos. Sapagkat damang-dama ko ang inyong pagmamalasakit. Mula nang siya umalis sa Macedonia, ang sabi niya, kayo mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo, nang ako'y umalis sa Macedonia, ilan pang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap, kundi kayo lamang. Alam niyo ba na ang Bumbong, isa sa nagmamalasakit? Lahat ng mga churches na pinatatayo, ang Bumbong hindi itinataas. Ang Bumbong, katulad ng Pilipos, namumuna sa pagpapadala ng lahat ng pangangailangan sa mga churches na itinatayo. Sa mga pastors and missionaries, ang Bumbong, nagiging bahagi kayo ng kanilang pagpapala. Amen? Kaya ang mga t-shirt na binibigay natin sa mga pastors sa mga mamayo, dala-dala niya yan. Dala-dala niya yan. Ganun kayo. At ipagpatuloy niya dahil sa paggawa niya ng kalooban ng Diyos na mapaluwa mga pastors. Sa bawat lipo na iniaabot natin sa mga pastor na ginagamit, pag inabutan niyo sila, napapaluha sila. At sinasabi nila, salamat sa Diyos. Kayo ay nagiging kasagutan sa kanilang mga dalangin. Kaya nga, mas maraming pera na ibigay ng Diyos sa atin, mas maraming pastors ang pagpapalain. Kaya kayo ay pagkikdado yan ang mapagpapalit. Kaya may wala pang ganun, darating yun. Basta mag-stay lang kayo dito. Ibahin ninyo yung paniniwala na sa pagsunod sa Panginoon, kailanman hindi kayo maghihirap. Sa pagsunod sa Panginoon, kayo ay magsisi. Yaman! Hallelujah! Shout, give! Kayo may naniniwala? Shout, give! Give! I must give! I must give! I will not be tired of giving! Purihin natin ang Panginoon. Again, shout, give! Give!
It's a principle that when you give, you will be given. Press down, measure, shaken together, running over, shall man give into your bosom. Yung iba, pag nakarinig ng pagbibigay, tapos na ang lamanan, talunan na. Pero sa mga binigyan ng karunungan at kaunawaan ng Panginoon, sa mga binigyan, tinuruan, at napakahalaga kasi ng karunungan, maunawaan mo. Napakahalaga. Ibahin natin ang ating paniniwala. Amen. The blessing is a Bible. Page ulit ba number 3 dyan? At akin ang bibilisan. Parang magugutom na sila. Tanong mo yung kalapit na magugutom na ba? Anong sagot? Dalawa lang kasi, giving, receiving. Amen? Giving, receiving. Giving, receiving. Giving, receiving. Tanim, ani. Tanim, ani. Tanim, ani. Inhale, ano yung kasagot? Exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Sa kuryente, positive, negative. Positive, negative. Kung wala yan, walang power. Kaya sa church, giving, receiving, giving, receiving, giving, receiving, andoon ang buhay. Andoon ang kapangyarihan. Inhale, exhale, naroon ang buhay. Kapag uminhale ka at hindi ka na nag-exhale, todas ka. Amen. Amen ba? Amen! Parang hindi kayo makapaniwala. Tanim, anim, tanim, anim, tanim, anim. Tumigil ang tanim, may anim. Wala. Pag tumigil ang tanim, walang anim. Pag tumigil ang pagpapigay sa inyo, tigil ang pagpapala. Amen? Talaga. Kaya mag-decide tayo, kahit piso lang yan, tayo magbigay. Para patuloy ang pagpapala ng Panginoon ay sumating buhay. Shout, give! I must give! I will not be tired of giving. Purihin natin ang Panginoon. I stand here and I declare it. You are a winner. Apa? Ano sasabihin niyo? I stand here and I declare it. You are a winner. You are a winner. When you carry a blessing, you are a winner. You will not be a loser. Dahil ang blessing, pag may blessing ka, you are a fighter. Tandaan ninyo, pag ikaw ay patuloy na ginagawa ang kalooban ng Diyos, ang blessing ay isa sa inyo. So, dalawa na yun ha. Yung una, lifestyle. Pangalawa, giving. Atras na ba kayo sa giving? Atras na kayo sa giving? Ano naman yung church na yun? Paninala ang giving. Hindi pwedeng wala eh. Hindi pwedeng wala.
Dahil may mga nangangailangan, mga pastors and missionaries, may mga senior citizen, may mga missionaries na hindi makapaghanap buhay dahil ang kanilang hanap, dahil ang kanilang ginagawa may panikaloob ng Diyos. Hindi gagandahan ng pagka wala namang ganang bagay. At ang ikatlo, mas matindi ito. Patindi ng patindi ng patindi ng patindi. Una, lifestyle. Ikalawa, ibig. Ikatlo, ang hirap nito. Basahin nga ang katlo. Again. Ang tanong ko, are you faithful? Tanong nga yung kapag, are you faithful? Anong sagot? Hindi pa po ako maka-amen, hindi ko pa sukat ang aking katapatan. Hindi pa ko ganang tapat. Kulang at kulang pa rin ang aking ginagawang pagkatapat. Pero kapag ginawa ninyo ito pinakamalalim eh. Ito yung pinakamataas na pwedeng mag-activate ng pagpapala sa iyong buhay. Ang ikaw ay magiging faithful. Kailan ba yung faithful? Dito, sa pagsunod mo sa Panginoon, uutusan ka ng Diyos. At ang utos ng Diyos sa iyo ay palaki ng palaki ng palaki ng palaki ng palaki. At kung patuloy mong gagawin ang kalooban ng Panginoon, higit ikaw ay kanyang pagpapalain. For 25 years, dumalangin si Abraham, Panginoon, napakayaman ko. Ang dami kong kayamanan. Kanino ko'y pumamana ang lahat ng ito? Mapapaliwala ito pag alis ko sa kadaigdig nito, sabi ni Abraham. Kanino ko'y pamamana ang pagpapalang ito? At sinagot siya ng Panginoon, sa pamamagitan ng iyong katawan, ikay magkakaanak. Si Sarah, sa 25 years ng kanyang dalangin, sa wakas, tinugon siya ng Panginoon at the age of 100. Sakto, 100. At siya'y nagsilang, ang pangalan ay Isaac. At habang lumalaki ang bata, tines siya ng Diyos. Abraham, umaga, bukas ng umaga, ihahandog mo sa akin ang iyong anak na si Isaac. Panginoon, yes! Ihahandog mo ang iyong anak na si Isaac sa akin. Pinakamatinding utos ng Diyos na kanyang tinanggap sa kanyang buhay. Hindi niya mag-question ng Panginoon, Lord, bakit ba binigay mo siya sa akin? Bakit ngayon iyo siyang kukunin? Subalit, nasubok ng Diyos sa kanyang katapatan. Madaling araw, hindi pa niya nire-report kay Sarah, hindi niya pa sinasabi sa kanyang mga lipin, bumangon siya. Ginising niya si Isaac, Isaac, anak ko, bangon. Tayo'y maghahandog sa Panginoon. Bangon naman. Tinawag, nadaanan ng dalawang katulong, bangon kayong dalawa, sumama kayo sa akin, sapagkat ako'y maghahandog sa kataas-taas ng Diyos. At sila'y lumakad, daladala mga kahoy, daladala ang ilaw, apoy. At pagdating dun sa baba, sabi ni Abraham sa dalawa niyang katulong, dumito kayo. Kami maghahandog sa Diyos.
at pinasan ni Isaac ang kahoy at umakyat sila doon. Sabi ng mga Bible scholar, hindi rin bata na si Isaac noon. Hindi kasi maliwanag kung ilang taon si Isaac doon. Pero sinasabi doon, paano ka naman makapagdadala ng kahoy kung ikaw ay maliit pa? Paano ka naman makapagdadala ng gagawing altar ay ikaw ay maliit pa? Kaya sabi doon ng mga Bible scholar, possibly 21 years old si Isaac, 18 to 21 years old, sapagkat na-carry niya yung mga kahoy na gagamitin doon. At sinasabi doon, hindi naman po pwedeng si Isaac ay nakatanga lamang habang gumagawa ng altar si Abraham. Dahil totoo naman, pag mag-ama, mabait na bata, pag gumagawa ang magulang, gumagawa rin ang bata. Tama? Gumagawa rin ang anak. So habang ginagawa yung altar na paghahandugan, mismong si Isaac ang gumagawa. Parang kami lang ni Jerry, pinutusan. O ganito, gawin mo, ganito, 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 ganito. At nagawa ni Isaac ang altar. Inilagay ang kahoy. Nakalagay na patong-patong na kahoy. At ang sabi ni Isaac sa kanyang ama, Ama, okay na, nakaready na. Nasaan po ang ihahandog? At ang ama ay sumagot, Anak, ikaw ang aking ihahandog. At ano ang nangyayari dito? Ang sabi ng mga Bible scholar, si Isaac ay nagdesisyon talaga na ibigay ang kanyang buhay sa Diyos. Na sinasabi niya, Ama, para sa iyo, gagawin ko ito. Ama, dahil inutusan ka ng Diyos, usang loob kong ibibigay ang aking buhay para sa iyo. Kaya ang ginawa, siya ay kasi sa drawing, nilagay yung kamay at paa sa video, no? Pero sinasabi doon, hindi siya kailangan pantalian, kundi umakyat talaga siya doon at talagang i-decision niya na ibigay niya ang kanyang buhay sapagkat iyan ay yung story ng paghahandog ng buhay ng Panginoong Hesus para sa ating lahat. Kasi Jesus, hindi masama sa kanyang kalooban na ihandog ang kanyang buhay para sa ating lahat. Alam niyo ba, yun yung pattern. Ang pattern ng Panginoon ay yung nangyayari kay Isaac. Kaya sinasabi doon, si Isaac nagdesisyon talaga na ihandog ang kanyang sarili sa Panginoon upang masubok ang kanyang pagiging faithful. Everybody say faithful. Again, faithful. Again, faithful. Are you faithful? Are you faithful? Sinusubok tayo ng Panginoon kung sa iyong tinatanggap, ikaw ay magiging tapat. At si Isaac na pinako ng Panginoon na magiging tagapagmana, ngayon nakahiga, inihahandog ang kanyang sarili, isang haring buhay sa Diyos. Kaya si Isaac ay nakapikit habang hindi alam ang kanyang mangyayari sa kanya. At sa kanyang pagpikit, baka kayo nakapikit na. Si Isaac kasi nasanto nakapikit. At habang siya ay nakapikit, naghihintay kung anong mangyayari. Nang itaas ni Abraham ang kanyang patalim. Kung hindi sumigaw ang anghel ng Panginoon, maaaring si Isaac ay namatay ng oras din yun. Subalit sumigaw ang Panginoon,
na sinabi ng anghel ng Panginoon, nasukat ko na ang iyong pagiging tapat at handa ang sundin anuman ang aking ipag-uutos sa iyo. Ngayon, sumigaw yung ram. Sumigaw ang ram. At ang sabi ng Panginoon kay Abraham, pababain mo sa Isaac, buhalin mo yung ram at siyang iyong ihandog sa akin bilang isang hain buhay. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! At ang blessing na yan ay na-experience ni Abraham, ni Isaac, at sa saling-saling lahi ng kanyang mga lahi, ganap silang pinagpala sapagkat kanilang pinatunayan sa Diyos na sila ay mga anak. Ano ba ang anak? Anong anak? Ang anak, loyal. Ang anak, reliable. Ang anak, dependable. Ang anak, hindi siya nang iiwan. Ha? Sabi mo sa iyong kalapit ng anak, hindi nang iiwan ng ama. Tama ba yun? Kita niyo si Isaac, akalain mo, ihahandog na, hindi siya iniwan, hindi siya nanakbo, hinayaan lang niya. Sige Ama, kung yan talaga ang kalooban ng Diyos, ibibigay ko ang aking buhay, sapagkat alam ko na sa paggawa ko ng kalooban ng Panginoon, ang pagpapala ng Diyos ay aking mararanasan. Hallelujah! A servant is unpredictable. Pagkatulong lang, ang pag-servant lang, hindi mo alam kung iiwan yan, baka mamaya aalis na yan. Pero ang son, predictable. Ano mo yan? Makikita mo, mababasa mo, nababasa ng ama ang kalooban ng kanyang anak. A servant is not reliable. Hindi mo mawali ang sinasabi niya, totoo o hindi. Baka gumagawa lamang yan ng istorya. Baka yan ay nagpapaawa lamang or whatsoever. Pero ang anak, reliable yan. Pag sinabi niyang wala siyang pera, wala siyang pera. Pag sinabi niyang may pera siya. Reliable. Mapagkakatiwalaan. Dependable. Hindi gaya ng servant, hindi mo pwede asahan ang kanyang mga pinagsasasabi, ang kanyang mga pinagkagagawa. So when I say son, kayong mga babae, kasama doon. When I say Son of God, kasama kayo doon. Kayo'y mga anak ng kataas-taas ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. When I say Son, you are a worshiper. Sabi ko sa iyo, you are a worshiper. And when you are worshiper always come back. Laging bumabalik yan. Worshipper always return. Worshipper return better than they are. Laging nagiging better. Hindi yung lumang pagkatao. Nababago ang katawang when they don't return, hindi sila worshiper, hindi sila son. Dahil kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay worshiper ng Diyos, babalik-balikan mo ang Diyos na lumalang sa iyo. Amen. Hallelujah. Wave your hand and shout hallelujah. Wave your hand and shout hallelujah.
verse 23. Oh, love the Lord, all ye his saints, for the Lord preserveth the faithful. Basahin ang lahat. Proverbs 28:20. Pakibasa. Kung ikaw ay tapat, sigurado, mananagana ka sa pagpapala. Huwag kang magmadali sa pagyaman. Hindi ba naman kasi nagmamadali sa pagyaman eh. Hintayin mo lang. Nakagawa mo ng kalooban ng Diyos. Nakasunod ako, hindi pa ako yumaman. Huwag kang magmadali. Siyempre, ang nagmamadali sa pagyaman, walang pagsalang, parurusahan. So, nandiyan ang pangako ng Diyos. Maghintay ka lamang. Maghintay ka lamang, kapatid, sapagkat kung ikaw ay magiging tapat sa paglilingkod sa Panginoon, darating ang iyong kalakasan, darating ang iyong biyaya, darating ang iyong pagpapala, makikita mo ang iyong mga anak ay pagpapalain ng Panginoon, at ikaw ay dadamputin ng Diyos mula sa lupa, at ikaw ay kanyang itataas. You will run through a troop. You will leap over the wall. The living God is alive. The power of God will work for you. The Spirit of God will work in you. The glory of God will lift you up. Purihin natin ang Panginoon. At yung sinasabi ko na hindi ko na binanggit, ay lahat ng iniuutos sa iyo ng Panginoon ay iyo may isa sa katuruan. Amen? Kaya kung tayo may inuutosan ng Diyos, sige na, go. Go, 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 go. Lagi nating sa isip, pag may pangangailangan, may pagpupuno ang Diyos. Ito ang prinsipyo ng aking nanay na nakita ko sa kanya. Natanong ko siya, Nanay, bakit ang tapang mong magpaaral? Nangungutang lang tayo ng pagmatrikula. Alam niya sagot, anak, pag may pangangailangan, may darating ng pagpapala. Maganda pag ganito ang prinsipyo ng inyong mga magulang, itinatawid kayo. Ito ang prinsipyo na naamana ng Kang-Ido sa Nanay Korea. Tinanong ko si Kang-Ido, dahil noong panahon yun, malimit na daling araw ay nasa amin. Sabi ko, Kang-Ido, bakit naman pinagsasabay-sabay mo ang iyong mga anak? Sinasagot niya ako, ito ang nakita ko sa inyo, kung paano kayo nakalagpas sa lahat ng kahirapan. Yun yung nakita niya. Kaya pinagsabay-sabay niya ang kanyang mga anak. Kahit yung timba ay halos pag-ibay na siya sa pagtitinda ng mga isda. Nakita niya ang prinsipyo nito na kapag may pangangailangan, may darating na pagpapala ang makapangyarihang Diyos na tumawag sa inyong mga buhay. Amen? At lahat ng iuutos sa inyo ng Panginoon, magagawa ninyo. Kaya ito kinuha na ng Panginoon dahil nakita niya lahat ng kanyang mga anak ay pinagpala ng Panginoon sapat na sa kanya, bagaman bata pa siya, kinuha na siya sapagkat nagawa na niya ang pinagagawa ng Diyos sa kanya na ang iyong mga anak ay iyong pagpalain. Amen. Amen. Bakit paano mag-iikot kayo? Amen. Amen. Nakakarinig lang kayo ng patay, akala nyo mamamatay na kayo. Hindi pa nyo natatapos sa inyong mga hakbangin.
Hindi nyo pa natatapos sa inyong mga gawain. Katulad ko, hindi ko pa natatapos. Hindi pa ako mamamatay. Tayo mabubuhay at gagawin ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah! There will be blessing. Tayo lahat ay tumayo. Blessings in the coming and everywhere, and ready to be there. There is plenty of sheep and cattle, plenty of fruit and bread. Blessings when you're coming in, blessings when you're going out. There will be blessings in the city, blessings in the coming and everywhere, and ready to be there. There will be plenty of sheep and cattle, plenty of fruit and bread. Blessings when you're coming in, blessings when you're going out. If you listen to the voice of the Lord, faithful to obey all His commandments, He will set you high above all other nations, and all of His blessings shall overtake you. There will be blessings in the city, blessings in the country, when you're there and ready to be there. There will be plenty of sheep and cattle, plenty of fruit and bread. Blessings when you're coming in, blessings when you're going out. Put in the storehouse, others food. Put in the temple, put me into the tents, says the Lord. And I will open up the windows, windows of heaven, and pour out His blessings to overflowing. There will be blessings in the city, blessings in the country, when you're there and ready to be there. There will be plenty of sheep and cattle, plenty of fruit and bread. Blessings when you're coming in, blessings when you're going out. There will be blessings in the city, blessings in the country, when you're there and ready to be there. There will be plenty of sheep and cattle, plenty of fruit and bread. Blessings when you're coming in, blessings when you're going out. Pwede natin ang pinapataas na uri ng pagsamba.